So good day sa ating lahat. May papakita ko sa inyo ngayong araw kung paano paganahin yung live viewing gamit ang Tuner Pro at yung ADX, kung paano siya pinapagana sa ating pagdadiagnose, lalo sa mga Honda. Yan, ang gamit natin itong adapter ay itong Decan. Ayan. Yan, nakakabit na ako sa kailan. So una, naka-off muna yung susian natin. So ngayon, una, kailangan mabasa muna natin yung serial number ng ating motor para yun din yung gagamitin nating bin at XDF mamaya na ipapakita ko sa inyo. Din yung size ng ADX na gagamitin doon sa ating Tuner Pro. So una, on natin susian natin. Ayan. So pag susi natin dyan, so may lalabas dito na serial number. So 30400-K59J-A71. So yung bubuksan natin bin at XDF dapat same sa serial number nito. Then sa mga pagpo-program naman, about sa pagpo-program, so dapat yung ECM ID natin same din sa ipapasok natin sa ECU. Pero ngayon ay ipapakita ko sa inyo paano paganahin yung ADX at yung XDF na may live viewing or parang masasabi nating live tuning. Yan, parang ganon. So ay nag-loose, may pusa, sorry. So ngayon kukunin ko natin. Ayan. So nag-loose yung ating tools. Ayan, no module tuloy. Okay, ayan. So yan, connected na. So tandaan natin na K59J-A71. Ngayon, off muna natin to. Ito pala guys yung bago nating software. Pwede na to sa mga B3 at mga 160 series na Honda version 1, version 2, version 3, version 4 kaya niya na. Kehen, Ancient Engine, ECU kaya niya na. Then mga mayroon akong YouTube tutorial. Sorry, then meron tayong sa Facebook page natin ng mga tutorial, dito nyo i-click nyo lang to, okay? So meron tayong count na 25. Mamaya papakita ko sa inyo paano i-zero yan gamit tong software na to. So click off muna natin. Then papasok tayo sa Tuner Pro. Okay, so open muna natin yung ating Tuner Pro. Okay, so bubuksan ko muna yung aking Tuner Pro. Ayan, so dito tayo ngayon sa aking multiple software. Ayan, sa mga gusto mag-avail nito, message lang kayo, then pwede ko kayong gawa ng ganito. Ngayon, ang Tuner Pro ko ay nandito. Ayan. So, tandaan nyo yung serial number kanina. Ito, may password. So, cancel mo natin kasi ipapakita ko sa inyo kung paano papaganahin yung bin tsaka XDF dito. So, dito, kailangan kabisado nyo yung password ng XDF nyo. Okay? So, kasi pag hindi nyo kabisado yung password, hindi nyo siya mapapalive or mapapalabas yung data. So, una, punta tayo sa bin. So, dapat ito naka-parameter category. So, di-stop view ko muna. Okay, so ulit tayo. So bubuksan ko lang yung aking Tuner Pro. Then sundan nyo lang yung gagawin ko guys, in case na hindi nyo makabisado, ulit-ulitin nyo lang tong video na to. So magbubukas ako ng Tuner Pro natin. Ayan. Okay. So ulit, bubuksan tayo ng bin. Yung bin na bubuksan natin, yun yung kaparesang serial number ng kung anong motor na dinadiagnose natin or yung pinoprogram natin. Nabasa naman yun sa Placer. So yung bubuksan natin ay K59J-A71. Ito yon. So double click natin yan or open. Then magbubukas tayo ng XDF na may live or yung kabisado natin yung password. Ayan. Kung meron naman kayong mga XDF yan, hindi nyo kabisado password or wala kayo na itong XDF na to, pwede naman kayo mag-avail sa amin. Ito, mura lang to guys. So sa akin nakalagay dito sa data D, then ito siya. Ngayon punta natin yung folder. Ayan, Vario 150. Ito, Vario 150 K59J-A71. Buksan natin yan. Then buksan natin yung XDF na to, then open. So pag open natin yan, may password yan na lalabas. Ayan, sa akin may password. So ma-open natin ngayon ito. Then pati yung ECM ID, yung information makikita natin dito. Ito yon, yung 01, 03, 06, yan. Dapat same din dun sa serial number na binubuksan natin sa blaster natin. So testingin natin kung pareha siya. Buksan natin yung blaster ko. Saan ba yung lagay niya? So exit ko muna to. Then ito 01, 03, 06. So same sila. Okay. So exit ko ulit. Balik tayo doon sa Tuner Pro. Ayan, exit ko lang yan. So dito naman, para makapag view tayo ng meter,
Kasi pag kinlik natin, ito yung mga meter ADX para makita natin. Pag kinlik natin yan, wala sa nakalagay na meter. So para magkaroon ng meter yan, kailangan natin magbukas ng ADX. So punta lang tayo dito sa acquisition, yan. Then click natin yung load file. And punta tayo sa ADX. So ang ADX natin, dapat alam natin yung size ng ating bin. So off ko yung motor ko. So para malaman naman natin yung size ng bin or size ng file ng motor natin. So meron tayong mga corrector. Ayan. So buksan ulit natin to. Kasi medyo nagugulan, kung nagugulan kayo guys. Kasi ito, kumbaga, para lang alam nyo yung mga pinapasok yung mga file. So bukas tayo ng yan yung corrector natin. So open nyo lang yan. Then buksan nyo tong file, yung bin na yan. Kung ano yung serial number na ipapasok natin sa motor or yung pinoprogram natin. Buksan natin yan. Then makikita nyo dito, ayan o, 384 KB. So yun yung size na gagamitin nating ADX din. Yung bin tsaka ADX dapat parehas ang size. Okay, so exit na natin yan. Then exit natin to. Balik tayo dun sa Tuner Pro. So, acquisition, load definition file. Then bukas tayo ng ADX. Kanina binuksan natin yung XDF na may password. Ngayon naman ADX naman. Okay. Yung ADX natin may password din to. Ayan. Then ayan. So meron tayo ditong 256, 384. Meron na rin ako dito mga pang Yamaha. Naka-separate lang ng folder. So next naman ipapalabas kung paano magkaroon kung paano niyo mabibigyan naman ang ADX ng Yamaha. So pasukin natin tong 384 KB. Double click lang natin yan. Ayun. So nakapasok na tayo. Then type natin yung password. Then okay natin yan. Then punta tayo sa tools. Okay. Wait lang. Ayan guys. So pupunta tayo sa tools naman. Ayan. Punta tayo dito sa custom tools. Edit custom. Then data acquisition emulation or exit natin yan, pasok tayo sa tools, preference, pwede rin doon. Then syempre, dapat ang COM natin o yung device manager natin, pwede natin buksan yon. Yung configuration plug natin dapat yung 4. Yan, yung 4 yung gagamit. Kung ano yung natin, yung ginagamit nating module. Pag binunot natin kasi yun, mawawala to. Yan. So dapat same yung ilalagay natin COM dito. Yan, okay din natin yan. Sinelect natin yung COM4 or COM3 kung saan tayo nakalagay. Okay. Tapos, okay lang natin yan. Ngayon, so nakabukas na tayo ng XDF, nakabukas na tayo ng ADX. So, pag kinlik natin tong meter, may lalabas na siya na, ayan o, taas ko lang. Ayan na siya, makita nyo na yung meter na yan. Okay. Then, click lang natin to, then click ulit natin to para mag-refresh siya. Ayan na siya. So, yan yung klase ng ADX natin. Ngayon, i-on ko yung motor. Ayan, pag in-on ko yung motor, ayan. So, dapat itong data, yung may yellow doon sa baba, dapat connected ito. So, para mag-connected yan, i-click lang natin itong blue, itong data na to. I-click natin yan. So, pag-click natin yan, dapat mag-blue to. Ngayon, pag hindi siya nag-blue, or hindi siya nag-connected, exit lang natin itong Tuner Pro natin. Ayan. Tapos, magbukas lang tayo ng flasher natin. So ito, na-detect na yung serial number. Pag bukas natin yan at na-detect na, exit lang natin, then buksan ulit natin yung ating Tuner Pro. So dito lang yung nakalagay. Ayan. Yan, lalabas yung password. Type nyo lang yung password nyo. Then okay. Dalawa yun, ADX saka XDF natin. So ayan na siya. Ngayon, pag click natin itong blue, magko-connected na to. Ayan o, di ba? Pag connected na. Tapos pag pinaanda natin yung motor, ayan. Nakikita nyo to, nagsisigalawan na yung mga dito natin. So, ulitin natin. Ayan, so ito lang yung umaangat. Then, ulitin lang natin yung map. Ayan. So, sa nangyari dito, kaya hindi siya gumagana, possible yung ating ADX ay hindi nagmamatch dito sa binuksan nating software. Okay. So, pwede tayo magbukas ulit ng ADX. So, dapat kasi ang size ng ating ADX saka size ng bin dapat parehas. Pero try natin ng iba kasi hindi siya gumagana. So pwede tayo magbukas ng another ADX. Ayan. So try natin yung isa nating ADX dito na 256. Ito, try natin to kung ano yung magiging result niyan. Then
Same din ang password yan sa amin kapag binili nyo yan. Then yan. Then tools. Then preference. Check natin yung plug na yan. O yun, naka-comport. Then okay. Tapos click natin yung blue. Ayan. So pag connected na siya, click natin tong meter. Ayan. Makikita nyo sa ang dami. Then ulitin natin to. Ayan. So ito na yung meter natin. So ang gumagana dito para sa mga Vario ay 256, hindi yung 384. Okay? So hindi sa match. Ayan. So makikita nyo dito yung temperature ng engine, yung RPM nakalagay dito, yung TPS pag ni-revolution natin. Ayan siya. Ayan. So nakikita natin kung saan RPM tayo nakapunta na ngayon or saan parte ng TPS. Ito yung ginagamit natin sa pag-accurate tuning. So kapag may FR tayo, siyempre kung pag nakalagay doon ay 5,000 RPM at nakalagay doon ay 50%, so doon tayo mag-adjust doon sa map. So sa map naman, para makapagbukas tayo ng live tuning, ganito lang gagawin natin. So pwede tayo mag-click dito. Ayan, click natin yung plus dito. Then punta lang tayo sa fuel. Then click lang natin tong RPM versus TPS or itong fuel load na to. Double click nyo lang yan. Ayan. Then pwede natin X to. So ito na yung map natin. Then para magkaroon to ng data na kumbaga para malaman natin kung saan tayo mag-a-adjust, kung saan nabanda yung ating RPM o saan nabanda yung TPS, makikita natin dito yan, yung live. So right click lang natin to or double click dito or right click. Ayan. Tapos puntahan nyo tong edit parameter XDF information. Okay? So off ko muna yung makina ko. Maingay. Ayan, off ko muna. Then type nyo ulit yung password. Then okay lang. Ngayon, so pag lumabas na ito, pwede tayo mag-settings. Punta tayo dito sa ito data association ito. Yan. Then click lang natin tong select X axis. Then select natin dito yung TPS %. Then okay. Dito naman sa may link mode sa baba. So click natin yan, then piliin natin yung RPM, engine speed, then okay. Yon. Then wag natin click yung apply, okay lang. Ayan. So ngayon, nakaset na yan para mag-live viewing. Ngayon, pag bago yan natin i-live viewing, kailangan yung motor ay umaandar. So start ulit natin yung motor. Ayan. 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 So ngayon, makikita nyo dito, nagkaroon ng error. So exit lang natin to. Ayan. Yes. Ayan. Exit lang natin. Then buksan ulit lang natin. Ganun lang gagawin natin. Then type natin yung password. Then okay. Okay lang. Ayan. Then pasok ulit tayo dito. Then pasok tayo sa fuel. Then buksan ulit natin to. Ayun. Then click natin yung blue. Ayan. So pag hindi nag-connected, exit lang. Then buksan natin yung ating flasher. Pwede rin tayo magbukas ng flasher dito. Meron ako ditong flasher. Ito. Ay, sorry. Hindi gumagana. So exit na lang natin, bukas natin yung flasher dito. So every time na hindi kayo makakonect, magbubukas kayo ng flasher, kailangan mabasa niya yung serial number, then exit, then pasok ulit doon sa tuner pro natin. Sorry kung paulit-ulit, sana masundan nyo lang guys. Ayan, so umandar yung motor. Ayan. Okay. Then balik tayo doon sa fuel. Then dito. Then click natin yung blue. Ayan. So pag blue niyan, connected na yan. Then click natin tong isang arrow na pula na to. Pag click natin yan, magkakaroon ka na ng data. Ito na yun. Okay? So pag nirev mo yan, makikita mo dyan. Ayan. Makikita nyo ngayon dyan kung saan siya pupunta pag nirev mo. Ayan. Makikita nyo dito kung saan siya. Ayan yung cursor na yan. Makikita nyo kung saan siya yung deceleration. Ayun. So pinatay ko na. So makikita nyo dito kung dito deceleration, nagba-backfire dito, kung saan sa banda nag-backfire. Halimbawa dito nag-backfire. So dito kayo mag-adjust ng fuel. Pwede kayo magdagdag dyan. So about naman sa pagdadagdag, yun tinuturo namin sa mga advanced tuning. Ayan, pwede kayong gumamit ng multiply, divide, offset, ayan, smooth. Pwede kayong gumamit o interpolate, pwede kayong gumamit yan. Ito yung mga value na dinadagdag natin. So ito yung parte ng
deceleration, yung sa backfire. Then dito naman yung parte ng low. Yan, makikita nyo dito. Dito naman yung parte ng high. At dito naman yung parte, yung acceleration. Dito may parte ng high RPM. So yung high RPM natin, may dalawang pinanggagalingan yan. Depende sa habit ng rider kung paano siya bumibirit. Kung pagbirit niya pasagad, dito yung lumalakad. Kapag naman ay birit niya alanganin, dito yung pupunta. Tapos binigla niya yung birit, dito naman dadaan yan. Pag ano naman yan ngayon. Okay? So depende yan. So about sa pag tuning yan, kapag umatin kayo ng mga advanced tuning, tinuturo namin kung paano ito mag-tuning ng tama dito. So yung makikita nyo sa mga YouTube channel ko, mga basic lang yan guys. Kumbaga kung paano lang yung mga basic lang. Pero pag sa live o kaya yung advanced tuning or sa mismong pagtutono mismo, gumagamit tayo ng FR or dyno. So ibang galawan natin dito. Merong iba yung klase ng pag-tuning. Merong pag ganito, meron pag ganyan, meron naman pag ganon. Ayan. Depende. Meron naman pa isa-isa. Depende sa nakukuha nating FR sa bawat ito kasi mga linear na to. Depende kung saan tatama yung cursor natin, yung katulad nakita nyo kanina. Okay? So ganoon lang guys, pagpapaganan ng ADX saka yung XDF na may password. Okay? So sana may natutunan kayong araw. Kapag may mga katanungan kayo or gusto niyo na mag-training advance para matutunan niyo ito, at sa mga naka-avail sa akin ng promo na package ngayon, free yung advanced tuning, yung package na pinopost ko. Okay? So magandang araw sa ating lahat, then bye bye.